Hello, hello, hello mga ka-EAP. Isa po muling pinagpalang araw para sa bawat isa. Nawa tayo pong lahat ay datnan ng biyaya at habag ng Panginoon kahit sa panahon na medyo masama ang panahon dahil po sa mga bagyong ating nararanasan. Katatapos lang po na nakaalis ang bagyong Nandong at ito naman po sumusunod ay itong Opong. Kaya dalangin natin na tayo po ay nasa matiwasay na kalalagay ng lahat. So bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagbabahagi ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa dakilang araw na ito na biyayaan po sa amin upang muli kami ay iyong palakasin at patuloy na gabayan sa kung ano po ang nararapat naming lakad sa buhay na ito, Panginoon, na punong-puno ng kasamaan. Salamat po ng marami, O Diyos. Purihin ka, sambahin ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, ayan po mga ka-EAP, na-miss po namin kayo dahil mga ilang linggo rin po kami hindi nakapag-record po. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo po muli ay nabigyan ng pagkakataon. Kaya ang isi-share ko po sa inyo ay pinamagatang Choose your path before it's too late. O sa Tagalog, piliin mo ang iyong landas bago mahuli ang lahat. Saan po natin matutunghayan yan? Ito po ang sinasabi po ng aklat ng Revelation o Apokalipsis, chapter 22, verse 11. He who is unjust, let him be unjust still. He who is filthy, let him be filthy still. He who is righteous, let him be righteous still. He is holy, let him be holy still. Sa Tagalog, ang liko o ang masama ay mananatili pa ring liko o masama. Ang marumi ay mananatili pa ring marumi. Ang matuwid ay mananatili pa ring matuwid. At ang banal ay mananatili pa ring banal. Napakaganda pong salita ng Diyos na nagpapaalala sa atin. Ang Revelation chapter 22 verse 11 ay isang seryosong paalala, tunay at kawalang hanggan. At nakasalalay ang ating kapalaran sa mga desisyong ginagawa natin ngayon. Mananatili ba tayo sa kasalanan o mananatili tayo kay Kristo? So, napakaganda pong bigyan natin ng kunting pag-uusap ito dahil alam naman po natin na itong mundong ginagalawan natin ay lantaran na, hindi na nga po kinakahiya ang paggawa ng kasamaan. So, alam naman po natin, nangyayari po sa ating bayan ngayon na kung saan sobrang expose ang nagaganap ngayon na ginagawang investigasyon sa ating pong mga namumuno sa atin dahil nga po sa gawa ng kasamaan. Nandiyan na po yung pandarambong, pagdanakaw, lahat na lang ng uri ng kasamaan ay talaga naman pong parang walang gustong umamin. Kaya naman po magandang itong salita ng Panginoon na ito mula sa Revelation chapter 22 verse 11 ay pinapipili tayo kung ano po ang gusto natin lakaran sa buhay natin. Of course, sa atin bilang mga may takot sa Panginoon, may pagkakilala sa Panginoon, tinubos ng dugo ng Panginoong Yesus, pipiliin po natin manatili sa pagiging matuwid at sinisikap na maging banal sa Panginoon. At yung kabila naman, ito po yung mga taong ayaw talaga ng liwanag. Mas pinipili pa nilang mamuhay sa kasamaan. Kaya yan po yung sinasabi niya. So sinasabi din naman po ang banal na kasulatan na itong mga huling araw ay talaga naman patalamak ng patalamak ang gawa ng kasamaan. At mga anak naman ng Diyos ay patuloy din naman na nagpapakabuti, nagsusumikap na nagpapakabuti. So yan po yung mga sinasabi po ng salita ng Panginoon na ating pong natunghayan sa araw na ito. Kaya nga, sinasabi din po ng aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 19, choose life. Pinapipili po tayo na piliin daw natin lakaran ang buhay at pagpapala, hindi ang sumpa o kamatayan. Dahil alam naman po natin ano maging epekto nito sa buhay natin kung mali ang pipiliin po natin sa buhay na to. Kaya sinasabi po ng ating pamagat kanina, bago pa mahuli ang lahat,
piliin daw po natin kung ano po yung nais natin lakaran. So, may tatlong aral lamang po na gusto ko pong iwan sa bawat sa atin concerning po dito po sa ating pong natunghayan. Number 1, the warning of unchangeable destiny. Babala ng hindi na mababagong tadhana. Okay? So, sabi niya rito, paalala ito na darating ang araw, natatatakan ang mga espiritual na kalalagayan ng tao. Ang mga liko at marumi ay mananatili sa kanilang kasalanan. At ang mga matuwid at banal ay mananatili sa piling ng Diyos. Kaya sumasaludo po kami sa mga nananatili at nagsusumikap na laging namumuhay sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Pangalawa po na itinuturo niya rin po dito ay the call to live in a holiness, panawagan sa buhay na banal. So sabi niya nga dito, habang may panahon pa, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay sa katwiran at kabanalan kay Kristo. Ang ating mga pagpili ngayon ay magtatakda ng ating walang hanggang kahihinatnan. Napakaganda pong mga pangungusap na ito sa atin ng Panginoon para nang sa ganon, pag dumating man yung oras na hindi natin naasahan, tayo po ay hindi maiiwan. And then lastly, na lesson po na gusto ko pong iwan sa atin dito, the urgency of decision. Sabi niya, ang kagyat na pangangailangan ng pagpapasya. Kaya nga sa mga sandaling ito, mamili ka. Sa dilim o sa liwanag. Mamili ka sa puti o sa itim. So ganun lang po kasimple ang buhay natin. So sabi niya, ang mga talatang ito, sabi niya, ipinapahiwatig ng mga talatang ito na malapit na ngang bumalik ang Panginoong Hesus. Pagdating niya, wala ng pagkakataong magbago ng panig. Kaya ngayon pa lang, kailangan na natin pumili na tumayo para kay Hesus. Para nang sa ganon, ano man mangyari, tayo po ay sigurado. So, sinasabi nga niya rito, na pinapaalala niya sa atin na seryoso po itong pangungusap na ito ng Panginoon mula sa Apocalypse chapter 22 verse 11. Ulitin ko, ito ay isang seryosong paalala, tunay na kawalang hanggan at nakasalalay ang ating kapalaran sa mga desisyong ginagawa natin ngayon. Mananatili ba tayo sa kasalanan o mananatili tayo kay Kristo? Napakagandang paalala po ito sa bawat isa sa atin. So sabi niya rito, ngayon ang panahon upang piliin si Kristo sapagkat darating ang oras na magiging huli na ang lahat. Kaya habang may pagkakataon, piliin po natin mamuhay. Huwag na po tayong gumaya sa majority na nangyayari po sa ating mundong ginagalawan. So, ayan po ang magandang paalala sa atin. Piliin mo ang iyong landas bago mahuli ang lahat. Nawa po, ito pong mga pangungusap na ito ay nag-encourage sa atin, nag-remind sa atin, nagdadala sa atin para piliing tumindig sa liwanag, piliing manangan sa Panginoong Hesus at piliing mamuhay ng katwiran at kabanalan sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga salita mong nagpapaalala sa amin na kami po ay kailangan manatili sa katwiran mo. Yes, Lord, ang mundong ginagalawan namin ay sobrang napakatalamak ang kasamaan. Tulungan mo kami, Panginoon, na manatiling kumakapit sa iyo, nagtitiwala sa iyo, at namumuhay ayon sa katwiran mo. Panginoon, patawarin mo kami kung mayroon po kaming bahid ng karumihan dahil sa influensya ng mundong ginagalawan namin. Lord, forgive us, forgive us, forgive us, Lord. Salamat po ng marami, Panginoon, sa patuloy na pagpapala niyo po sa buhay ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po muli mga ka-EAP at piliin po natin mamuhay kay Kristo. God bless and bye-bye!